Hi, Sir Carl. Ako po si Leia, 46 na taong gulang, taga rito sa Paco, Maynila. Pero lumaki po ako sa probinsya namin sa Masbate. Dalawa lang po kami magkapatid, pero dapat ay 3 sana kami. Iyong sumunod kasi sa akin ay pininsala ng aswang. Iyon ang sabi ng albularyo na kakilala ni lolo ko. Sa Maynila nagkakilala ang aking mga magulang, pero si Papa ay taga-Allen, Northern Samar, tapos si Mama naman ang taga-Masbate. Noong ipinagbuntis ako ni Mama, ay sa Litex, Commonwealth, Quezon City talaga kami nakatira. Kaya masasabing wala pa silang naging kakaibang karanasan noon sa aswang. Noong mag-edad ako ng 5 taong gulang, ay sinabi ni Mama na umuwi na lang kami ng Masbate. Mas madali raw kasi mamuhay roon kaysa sa pagiging jeepney driver ni Papa na 3 pa silang driver na pumapasada ng relyebo sa iisang jeep. At napakadalas pa raw noong masiraan ng jeep na pinapasada ni Papa. Kaya naman, nagigipit talaga sila sa pinansyal. Samantala sa probinsya ni Mama sa Masbate, ay pwede pa rin namang mamasada ng jeep si Papa dahil may tsuhin si Mama na may 2 jeep. Tapos pwede pang isabay ang pangingisda at pagtatanim ng kung ano-ano sa lupain ni na lolo. Sa madaling sabi, ay umuwi nga kami ng Masbate. Dahil sa maliit ang bahay nila lolo ko roon, kaya hindi kami pwede makipagsiksikan. Nagtayo na lang sila Papa at si lolo ng kubong aming matitirahan sa bukid lang din nila lolo. Hindi naman iyon sobrang layo. Mga 15 minutong lakaran lang ay makakarating na rin sa highway. Kaya naman mas mainam na nga iyon. At least, makakapagsimula talaga sina Mama at Papa sa sarili nilang mga paa. Ayun na nga, nagsimula ang kababalaghan noong minsan na may lagnat ako. Sabi ni Papa na abangan namin siya ni Mama sa may highway dahil dadalhin ako sa health center para maipa-check up at mahingian na rin ang gamot. Makalipas lang ang 5 minutong pagkakatayo namin sa may gilid ng highway ay dumaan na si Papa. May mga pasahero naman siyang iba kasi namamasada siya noon. Bali isinabay lang kami at ibinaba sa may health center. Siya nga pala, Sir Carl, si Mama ko ang nagkikwento sa akin ng buong pangyayari. Dahil bata pa ako noon, hindi ko pa talaga maalala ang mga nangyari. Habang nasa jeep raw kami, ay may isang matanda ang nagsalita. "Minda, yan na ba ang panganay mo?" Agad naman daw iyong nilingon ni Mama at sinagot, "Uy, Aling String, kayo po pala." "Oho, ito si Leia, panganay ko." "Abay, kalusog na bata ah, at ang ganda pa. Manang-mana sa'yo." "Salamat po." "Saan ang punta nyo niyan?" Sa health center po. Nilalagnat po kasi ito. Pabalik-balik. Nawawala sa umaga, tapos paglubog ng araw, ay lalagnatin na naman." Ganun ba? Hilutin mo lang yan ng dahon ng hilba. Kahit 3 araw bago matulog. Gagaling na yan, kaysa magpagod pa kayo pabalik-balik sa center." Sige po. Susubukan ko po yung hilba pag uwi mamaya." Sagot naman daw ni Mama, tapos hinimas noong matanda ang noo ko. Nakita niya raw sa mukha ko na bigla akong natakot, kaya hinila niya ako at niyakap. Iyong si Aling String ay kapitbahay nila lola ko, kaya makalipas lang ang ilang saglit ay bumaba na rin agad. May taga roon din daw na ginang ang lumapit kay Mama kaunti at may ibinulong. "Iha, huwag mong ilalapit ang anak mo sa matandang iyon. Bali-balita rito na isa siyang aswang. Hindi mo ba alam?" Sabi naman daw ni Mama, Hindi po eh. Pag-iisang buwan pa lang kasi kami rito. Matagal ako sa Maynila." "Totoo ang sinasabi ko, Iha. Mas mabuting mag-ingat kayo." Wika pa raw noon at tinanguan lang ni Mama. Noong makarating sa tapat ng health center, ay sinabi ni Papa
nahintayin na rin namin siya ni Mama pagkatapos magpa-check up. Igagarahin niya na raw ang jeep tapos magkukumute na lang kaming tatlo papauwi. Pero baka raw matagalan siya kaunti dahil bibili muna siya ng bigas at ulam. Ipina-check up na nga ako ni Mama sa health center. Nabigyan naman kami ng gamot sa lagnat at sa ubo pati na rin mga vitamins ko. Pagkarating sa bahay ay nagtataka si Mama dahil noong lumubog na ang araw ay bigla na lang akong kinumbulsyon. Noong papauwi kami ay maayos naman ang pakiramdam ko. Ang saya-saya ko pa raw dahil binilhan ako ni Papa ng hopya na pare-pareho naming paborito. Tumitirik na daw ang mga mata ko at nangingisay. Hindi raw alam ni Mama ang gagawin. Lalo at noong pagkarating sa bahay ay napainom naman nila ako ng gamot sa lagnat at sa ubo. Tsaka hindi naman ako gutom. Dahil kumakain nga ako ng hopya habang naglalakad kami sa daan, papauwi ng bahay. Pinunasan lang daw ako ng pinunasan ni Mama ng basang tawil sa ulo para mapababa ang lagnat ko. Noong hanapin niya si Papa ay nakita niyang nakasilip iyon sa labas habang may hawak na itak. Mahal, anong problema? Bakit may hawak kang itak? Masama ang kutob ko eh. May umaaligid na aswang sa atin ngayon. Hindi mo ba naririnig kanina ang huni ng ibon na nakasunod lang sa atin hanggang sa makarating tayo rito? Hindi eh. Abala ako sa pag-alalay kay Leia. Minda, may aswang ba rito sa inyo? Tanong pa raw ni Papa. Mahal, sabi sa akin kanina noong ali na aswang raw yung si Aling Estring. Yung matandang kumausap sa akin sa jeep. Naloko na. Pinahawakan mo pa naman si Leia sa matandang iyon kanina. Yun ang dahilan kaya tayo sinusundan hanggang dito. Hindi ko naman alam na aswang siya eh. Tsaka kakilala naman siya ng pamilya namin dahil kapitbahay lang iyon nila Mama. Wala na tayong magagawa. Target na ang anak natin. Hindi tayo titigilan yan hanggat hindi nakukuha ang anak natin. Ano ang dapat natin gawin? Kailangan natin lumaban at ipakita na hindi tayo natatakot sa kanya. Sige na, pumasok ka na sa loob ng kwarto. Dadalhin ko na lang mga pagkain natin sa loob. Doon na tayo kumain para may bantay si Leia. Halos magdamag raw nagising sina Mama at Papa noon dahil patuloy ang paghuli ng ibon sa itaas ng bubungan namin. Ayaw naman lumabas ni Papa dahil baka masalisihan daw kami at makapasok patuloy sa loob ng bahay ang aswang nang hindi namamalayan. Kinabukasan, wala na akong lagnat. Hindi umalis si Papa para mamasada. Nagpunta kami sa bahay ni na Lolo Homer, tatay ni Mama ko. Isinumbong nila kay Lolo na inaswang ako noong nakaraang gabi at nilagnat ng todo. At ang humawak lang naman sa akin ay si Lola Estring. Agad raw lumabas ng bahay si Lolo at nagpunta sa harapan ng bakuran nila Aling Estring. At doon nagsisigaw. Ikaw, Estring! Akala ko ba nagbago ka na? Pinalampas ko ang mga pang-aaswang mo sa amin dati noong may sakit ang asawa ko. Tapos ngayon, apo ko naman ang puntirya mo. Lumabas naman daw ang asawa ni Aling Estring na si Mang Mario. Hoy, Homer! Magdahan-dahan ka sa iyong pananalita ha? Kung makapagbintang ka, ay parang may pruweba ka. O nakita mo ang asawa ko talaga ng aswang sa apo mo? Gusto mo bang ibabarangay kita? Sige, magbabarangay ka nang malaman ng lahat na nagsisimula na naman sa Estring sa pang-aaswang niya. Anong akala mo? Kami lang ang nakakaalam na aswang yung asawa mo? Sige, tignan natin. Subukan lang ni Estring na aswangin muli ang apo ko. Aabuhin ko siya, pati na yung buong bahay nyo. Kasama ka, Mario. Sigaw pa raw ni Lolo. Sabay balik sa bahay nila. Sabi ni Lolo na wag na lang daw muna kaming maglalabas ng bahay para hindi maabangan ng aswang. Noong mga sumunod na gabi ay nakakarinig pa rin naman kami ng huni ng aswang na paikot-ikot. Pero hindi na iyon dumadapo sa aming bubungan. Kaya kahit papaano ay nakampante na rin sina Mama at Papa. Sa paglipas ng mga buwan at taon ay naging maayos ang aming pamumuhay. Nag-aaral na ako noon ng grade 2 noong muling magbuntis si Mama. Tuwang-tuwa ako
dahil magkakaroon ako ng kapatid. Isang araw noon, nasa eskwelahan ako. Papalubog na ang araw ay wala pa rin nagsusundo sa akin. Kaya naman nagtataka ako. Kahit kailan, hindi naman nagminti si Papa sa pagsundo sa akin. At kung sakaling hindi ako masusundo ni Papa, si Mama naman ang maagang dumarating. Hanggang sa makita kong si Lolo Homer ang dumating. Takang-taka ako dahil bakit siya? Ang sabi ni Lolo na may nangyari raw kay Mama. Kaya doon na muna raw ako sa kanila titira ng ilang araw. Galing na raw siya sa bahay namin para ikuha ako ng mga damit. Si Mama raw kasi ay nasa ospital kasama si Papa. Noong si Mama na ang nagkwento sa akin, ang sabi niya, naglalaba raw siya noon, pasado 2:00. Nakaramdam siya ng gutom kaya naisipan niyang pumasok upang magtimpla ng gatas at kakain ng nilagang saging. Nang makita niyang pumasok sa pintuan namin si Aling String. Magulo raw ang buhok at parang isang baliw na taong grasa ang inaasal. Diretso siyang inatake ng may panggigigil. Isinaboy niya raw iyong natimpla niyang mainit na gatas at saktong tumama sa mukha ng matanda. Pero hindi pa raw iyon nakontento, muli pang sumugod. Kaya lahat ng makita ni Mama na gamit sa kusina ay ipinagbabato niya. Hanggang sa makita niya ang garapon ng asin. Sinabuyan niya iyon ng asin, pati na iyong gasera namin na maraming gaas ay buong puwersa niyang ibinato. Noong nakita niyang nabuhos sa matanda ang gaas, ay kinuha niya ang posporo at sinindihan iyon. Pero hindi na naabutan ang matanda. Agad iyong nakalabas at nakatakbo. Kaya ang kusina namin ang nagkaroon ng kaunting sunog. Kahit nagsisimula na sumakit ang tiyan ni Mama, ay pinilit niya pa rin daw na kumilos para apulahin ang apoy nang hindi tuluyang masunog ang buong bahay namin. Hawak niya ang itak at pagod na naupo sa may pintuan ng bahay nang dumating si Papa. Nakita ni Papa na wala ng malay si Mama na nakasandal sa hamba ng pinto at may dumadaloy na dugo sa hita nito paibaba. Kaya dali-dali niyang binuhat si Mama at dinala sa ospital. Hapon na noon, kaya hindi niya ako nagawang puntahan sa eskwelahan. Nagpasabi na lang siya sa isang kakilala na sabihan sina Lolo na nagpunta sila ni Mama sa ospital at walang susundo sa akin. Kaya si Lolo na nga ang nagsundo. Ilang araw akong nanatili sa bahay ni na Lolo Homer at sa kabutihang palad ay hindi napahamak si Mama. Magi ang sanggol na kanya dinadala ay ligtas rin. Galit na sinugod nila Lolo at Papa ang bahay nila Aling String. Nagpasama pa sila ng tanod dahil nagsampa sila ng reklamo sa barangay tungkol sa pagsugod ni Aling String sa bahay namin. Pero wala roon si Aling String. Ang sabi naman ng asawa noon na si Mang Mario, nagsisinungaling raw si Mama. 1 linggo na raw kasi nawala sa kanila si Aling String dahil dumayo iyon ng pakikigapas sa kamag-anak sa ibang lugar. Sabi ni Papa na paanong nagsisinungaling, inaospital nga si Mama at muntik ng makunan. Kahit sobrang galit na ay hindi magawang masaktan ni na Lolo at Papa ang asawa ni Aling String dahil kasama nila ang barangay kapitan at ilang tanod. Baka sila pa ang mabaliktad at masampahan ng kasong pananakit. Kaya ipinagpasa Diyos na lang nila ang lahat. Makalipas ang 1 buwan, bago muling nakita si Aling String sa bayan namin. Ayon pa sa mga nakakita, may dala raw na 2 sakong palay iyon noong dumating. Sabi naman ni Lolo na palabas lang nila iyon para isipin ng mga makakakita na galing na nakigapas ang matanda sa ibang lugar dahil may dalang palay. Maayos na naipanganak ni Mama ang kapatid ko na pinangalan ng Jeffrey. Tuwang-tuwa ako dahil meron na akong kapatid. Ako ang madalas na magbantay roon kapag nasa bahay ako. Maging sa gabi ay palagi akong nasa tabi noon nakabantay.
Hindi rin ako pumapayag na iiwanan si Jeffrey sa kwarto habang kumakain kami. Kaya nagpapahuli ako palagi sa pagkain para may magbabantay sa aking kapatid. Mag-iisang taong gulang na noon ang kapatid ko nang mapansin kong madalas may itim na pusa na nakatingin sa kanya sa may bintana. Kakaiba ang itsura ng pusa. Mukhang may imported breeding kasi. May kalakihan at makintab ang kulay itim na balahibo nito. Ilang beses ko rin iyong hinabol ng walis para lang mapaalis. Hindi kasi natatakot sa normal na pagpapaalis kahit paambahan ng pagbato. Kaya palagi kong hinahanda ang walis. Isang araw noon, pagkarating ko sa bahay ay naabutan kong natataranta si Mama. Kaya tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya, mataas raw ang lagnat ni Jeffrey. Bantayan ko raw muna. Napainom niya na rin daw iyon ng gamot. Nagmadali akong magpalit ng damit at pumasok sa kwarto nila Mama. Naabutan kong naroon sa mismong tabi ni Jeffrey iyong itim na pusa. Kaya naman, dali-dali kong dinampot ang walis sa gilid at hinampas iyon. Mabilis naman iyong nakatalon sa bintana. Kaya hindi ko na sinundan pa. Pagkalapit ko sa baby, ay diretso kong hinawakan ang noo-noon. Nagulat ako dahil sobrang init niya, pero hindi naman siya umiiyak. Lumipas ang buong magdamag na hindi ko narinig na umiyak si baby Jeffrey namin, kaya akala ko ay okay lang iyon. Pero kinabukasan, nag-aalala na sila Mama dahil namumutla na raw ang bata at nagbo-violet na ang labi. Sinabi ni Mama na dalhin na sa ospital, kaya kaming lahat ang magkakasamang umalis. Tapos ako ay idinaan ni Papa kay Lolo Homer. Sumunod rin naman kami ni Lolo Homer sa ospital. Pero ang sabi ng doktor, hindi naman sobrang taas ng lagnat ng bata. Mukhang kulang lang daw sa resistensya ang katawan, kaya nanghihina. Kinabitan lang nila ng swero para may pumasok na sustansya sa katawan ni baby, kahit pa hindi ito nakakadede ng gatas. Makalipas ang 3 araw ay ganun pa rin, walang pagbabago. Kaya umalis si Lolo Homer upang sunduin ang isang albularyo na kakilala nito mula sa isang bayan na malayo sa amin. Umalis siya ng umaga at nakabalik ng hapon. Kasama niya noon ang albularyo. Noong makita ng albularyo si baby Jeffrey, ay napailing-iling na lang iyon. Kung ako sa inyo, ay iuwi niyo na lang ng bahay ang sanggol na yan. Wala nang magagawa dyan ang ospital. Pagkasabi raw noon, ay dumating rin si Papa. Ang sabi nito na kinausap daw siya ng doktor at sinabing wala silang makitang diferensya sa bata. Hindi nila alam kung bakit tuloy-tuloy ang paghina ng pulso. Mabuti pa raw ay dalhin sa Cebu o sa Maynila, kung saan may malalaking ospital na may advanced na teknolohiya na makakapagsuri kung ano talaga ang totoong problema. Bakit hindi nagkakamalay pero may pulso naman at tumitibok ang puso? Kaya nagdesisyon na sina Mama at Papa na iuwi na lang ang sanggol sa bahay. Tutal, may kasama naman kaming albularyo. Habang naglalakad kami, ay nakasunod lang sa hulihan ang albularyo na tila may hinahanap. Hanggang sa may makita iyong mga gabi. Kumuha iyon ng maraming dahon. Medyo napapaisip pa nga raw si Mama kung anong balak ng albularyong iyon. Magugulay ba siya? Bakit siya kumuha noon? Pagkarating sa bahay ay sinabi ng albularyo na ilapag ang bata sa mahabang upuang kawayan. Inalis ang kasuotan, saka binalutan ng dahon ng gabi ang buong katawan, pati na ang mga braso, binti at hita. Pumalag pa nga sina Mama at Papa at sinabing baka mangati ang bata doon. Pero sinabi ng albularyo na hayaan lang siya dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Noong mabalutan na nga ang sanggol ng dahon, ay umusal ng orasyon ang albularyo. Doon na unti-unting nagbago ang itsura ng bata. Naging tuyong-tuyo na ang mukha. Habang nangyayari iyon,
ay unti-unti ring ibinubukas ng albularyo ang balot na dahon ng gabi sa may bandang tiyanan. Doon na nakita na humpak na talaga ang buong katawan ng sanggol. Tuyong-tuyo na ito na animoy sinipsip lahat ng tubig at dugo sa katawan. Nagalit pa nga si Papa at muntik nang masuntok ang albularyo dahil ano ang ginawa noon kay Baby Jeffrey. Pero tinignan lang siya ng albularyo at sinabing, "Iyo, 4 na araw nang patay ang anak mo. Hindi mo lang nakikita dahil ginamitan kayo ng malakas na uri ng orasyon ng aswang na tinatawag na lamat. Sa paningin nyo ay normal pa ang lahat. Pero sa mga katulad ko ay nakikita namin ang totoong itsura ng sanggol. Sinipsip ng aswang ang lahat ng dugo ng iyong anak at iniwan na lang ang katawan." Doon na parehong napalupasay sa lupa sa pag-iyak sina Mama at Papa. Biglang umalis si Papa at sinabing papatayin niya si Aling String. Natakot naman si Mama dahil kapag nagkataon ay makukulong si Papa kung mapapatay niya nga si Aling String. Tinanong pa ni Lolo ang albularyo kung paano makakasiguro na ang pinaghihinalaang aswang talaga ang pumatay sa kapatid ko. Sabi naman noon na matapos niyang isagawa ang pag-oorasyon at lumitaw na ang totoong anyo ng sanggol, kasunod noon ay magsusuka na ang aswang na gumawa noon dahil lahat ng kati noong dahon ng gabi na ginamit niya ay mapupunta sa lalamunan noong aswang hanggang sa sikmura. Matapos noon ay umalis na ang albularyo. Binalot naman ni Lolo ang katawan ng kapatid ko sa kumot dahil doon na lang sa kanilang bahay igagawa ng kabaong at paglalamayan. Naabutan namin si Papa na nakalupasay sa harapan ng bahay ni na Aling String, pero wasak na ang pinto ng bakuran pati na ang mismong pintuan ng bahay. Noong puntahan iyon ni Lolo ay wala ng tao sa loob ng bahay. Ang sabi ni Papa noong mahimasmasan ay wala na raw siyang naabutan, pero may nakapagsabing bigla raw nag-alsabalutan ang buong pamilya. Matapos nilang makita na nagsuka ng mga sariwang dahon si Aling String. Tuloy-tuloy raw ang pagsusuka noon sa harapan ng kanilang bakuran, kaya agad dinaluhan ni Mang Mario. At makalipas na ang ilang sandali, ay nagmadali nang umalis ang buong pamilya. Dala ang isang traveling bag at isang sako na pinaglagyan ng ibang mga gamit. Pero patuloy pa rin daw sa pagsusuka ang matandang babae kahit nakasakay na sila sa tricycle. Magmula noon ay hindi na nga bumalik pa sa lugar namin ang buong pamilya nila. Kami naman ay nakamove on na rin sa pagkawala ng aking kapatid na si Jeffrey. At pagkalipas ng 2 taon ay muli namang nabuntis si Mama at naging maayos ang lahat. Nailuwal niya ng maayos ang sanggol nang walang gumagambala sa amin. Hanggang dito na lang po ang kwentong aking maibabahagi, Sir Carl, tungkol sa karanasan ng aming pamilya. Naway inyong nagustuhan. Maraming salamat po. Magandang araw po, Sir Carl. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Paul, 29 anyos, at nakatira sa probinsya na sakop ng Calabarzon. Bunso sa 2 magkapatid. Ang kwentong aking ibabahagi ay patungkol sa aking karanasan sa aswang na hindi ko malilimutan. Lumaki ako sa istriktong pamilya. Ang aking ina ay plain housewife, samantalang ang aking ama naman ay nagtatrabaho bilang isang private security consultant ng isang gobernador, kung kaya ay madalas nawala ito sa aming bahay. Noong tumuntong ako ng kolehiyo ay kailangan kong lumipat ng titirahan dahil medyo malayo ang paaralang iyon sa bahay namin. Aabuti ng mahigit 2 oras sa pagbiyahe papunta roon. Kaya napagplanuhan ng mga magulang ko na kumuha ng kondo malapit sa kolehiyong papasukan ko para doon ako tumira. Naisip ko naman na masyado na iyong magastos, kaya iminungkahi ko sa mga ito na sa bahay na lang ng aking ate ako tumira pansamantala. Dahil malapit lang naman ang bahay nila ng kanyang naging asawa sa paaralan na papasukan ko, at mas makakatipid pa
kapag doon ako. Agad naman iyon ay pinaalam ng aking mga magulang kay ate. At nang pumayag ang bayaw ko, ay agad niya itong sinabi sa amin. Kung kaya agad akong nagbalot ng aking mga gamit na dadalhin sa paglipat. Napahawak ako sa box na nasa cabinet ko. Kinuha ko iyon at pinakatitigan at hinimas-himas ko pa. Ito ang kauna-unahang baril na iniregalo sa akin ng aking ama noong ako ay tumuntong sa 18 taong gulang. Pero bago niya ako binigyan noon, ay tiniyak niya muna na marunong ako kung paano gamitin at paputukin ito ng maayos. Nang hindi pa siya noon gaanong kabisi sa trabaho, ay madalas kaming magbanding sa shooting range ng kanilang pinagtatrabahuan. Pinaunawa niya rin sa akin ang mga patakaran at regulasyon sa paggamit nito at tinatak sa aking isipan na gagamitin lang ito kapag sa tingin ko ay may buhay na ang nalalagay sa alanganin. Noong matapos ako sa paglalagay ng mga damit at ng baril sa aking bag, ay lumabas na ako ng aking kwarto at nagpaalam sa aking ina na ako ay aalis na. Nasa labas na rin ang aking ate ng mga oras na iyon dahil ito ang susundo sa akin papunta sa kanila. Magpakabait ka dun Paul. Kapag nalaman ko na gumawa ka ng kalokohan, ay yak na malilintikan ka sa akin. Siya, mag-iingat kayo sa biyahe, Sabel. Wika pa ng aking ina kay ate. Tinanguan naman siya ng ate ko at binuhay na ang makina ng kotse. Maya-maya pa, pinaandar niya na ito. Mula sa salamin ng kotse ay nakita ko si mama na kumakaway tapos pumasok na sa loob at sinarado ang gate. Maggagabi na rin nang makarating kami sa bahay nila ate na 2 palapag. Ramdam ko ang katahimikan ng bahay na aking pansamantalang tutuluyan. Siguro ay dahil na rin sa wala pang anak sina ate, kung kaya ay parang may kulang sa pamamahay. Sa pagkakaalam ko kasi ay nasa pulot gata pa ang estado nila bilang mag-asawa. Pagkabukas pa lang namin ng pintuan sa sala ay nakita ko ang bayaw ko. Sa totoo niyan ay hindi ko ito masyadong kasundo dahil medyo nayayabangan ako sa kanya. Ngunit wala na rin naman ako magagawa, lalo na at kasal na sila ng ate ko. Saan ka galing? Estriktong tanong nito kay Ate Sabel habang ang mata ay nakatingin sa akin. Kina mama, ngayon ko kasi sinundo si Paul. Tanda mo nung nagpaalam ako sa'yo nung nakaraan, di ba? Pumayag ka din naman na dito muna tumira si Paul, di ba? Para mas malapit siya sa papasukan niyang eskwelahan. Paliwanag pa ng ate at maya-maya ay binalingan ako at sinabi na doon ang kwarto ko katabi ng kusina. Iyon ang silid na tinutuluyan ng mga magulang namin kapag dumadalaw sa kanila. Kung kaya, binitbit ko na ang dala kong gamit at pumunta na sa kwarto. Lumipas ang ilang buwan na nakatira ako sa kanila. Nasaksihan ko na rin ang madalas nilang pagtatalo bilang mag-asawa. Tikom ang bibig ko sa usapin na iyon at hindi ako lumalabas ng kwarto upang pumagitna sa kanilang pagtatalo. Dahil naniniwala ako na mas maayos kung hindi ako mangingialam sa away nilang mag-asawa. Isang araw noon, dinig na dinig ko ang sigawan nila. Nagtatalo sila sa isang bagay at hindi rin malinaw sa akin kung ano iyon. Basta ang nadinig ko lang ay ang katagang hawa. Matapos nun ay dinig ko na sa labas ang pag-start ng kotse ni kuya at ang pag-alis nito. Samantalang si ate naman ay umiiyak na pumunta sa kwarto ko para abutan ako ng makakain. Dahil napansin niya yatang hindi ako lumalabas kahit hapunan na. Pansin ko ang mapula at namaga nitong mata at ang pagsinok. Umupo ito sa gilid ng kama ko matapos ilapag ang pagkain sa study table. Nagtaka pa ako sapagkat ang plato ay gawa sa papel at may sumusuporta lang dito na plastic upang maging matibay ito. Katulad ng mga ginagamit sa piyestahan,
Maski ang kagamitan sa pagkain tulad ng kutsara at tinidor ay plastic din. Paul, sana hindi na ito makarating kina Mama at Papa. Ito pala, hinatiran na kita ng pagkain para sa hapunan. Ito na lang ang natitira. Dahil ang iba ay dinala na ng kuya mo. Tinanguan ko lang siya. Alam mo, kasi hindi naman talaga kami ganito. Meron lang problema si kuya mo na kinakaharap. Kung kaya kami nagkakaganito. Basta alam mo naman na mahal ko ang kuya mo, di ba? Basta ipangako mo sa akin na ililihim mo lang kung ano man ang naririnig mo sa loob ng pamamahay namin. Tumango naman ako dito at ginarantiya na makikinig ako sa kung ano man ang sasabihin niya. Nag-aalangan pa ito sa umpisa at akmang aalis na nang tumigil ito sa may pintuan at nakatalikod na nagsalita. Ipangako mo nang ibibigay ko lang ng pagkain ang lagi mong kukunin at kakainin, o kapag may panahon ka ay patakan mo muna ng kalamansi. Huwag ka rin kumuha ng plato, baso, kutsara, maski tinidor sa kusina. Hayaan mo na ganyan na muna ang gagamitin natin, ha? Nasa may cabinet sa kusina ang mga katulad na ganyan. Huwag ka ng maraming tanong at sumunod ka na lang sa akin. Sige, maiwan na kita. Mahabang litanya na hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon na magtanong kung anong dahilan. Medyo napukaw ang isip ko kung bakit kinakailangang patakan ng kalamansi, kung kaya ay naghanap ako ng sagot sa internet. Halos ang lumalabas lang ay ang mga patungkol sa benepisyo ng kalamansi. Ngunit napukaw ang atensyon ko sa artikulo ng isang pahina tungkol sa kalamansi, kung kaya ay pinundot ko ito at binasa. Ang aswang ay isa sa mga mythological na nilalang na kinakatakutan sa mga rural na lugar dito sa Pilipinas. Dahil riyan ay may iba't ibang pamahiin at paraan ng pangontra laban sa kanila ang mga matatanda. Kabilang narito ang mga ritual at mga natural na sangkap tulad ng kalamansi. Ayon sa mga kasaysayan at mga kwento, ang kalamansi ay maaaring gamitin upang malaman kung ano ang ibinigay sa iyo na pagkain. Kung ito ba ay nagmula sa karne ng tao o sa pangkaraniwang hayop na ating kinakain. Sa pagpatak ng kalamansi ay nawawala ang bisa ng ilusyon na ginamit ng aswang upang bulagin ang gusto nitong biktimahin sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng ulam. Merong dalawang dahilan kung bakit maaaring napili ka nila, at ito ay ang hawaan ka ng pagiging aswang at ang isa ay pakainin ka lamang ng laman ng tao. Pagkabasa ko pa lang ng artikulo ay halos lamigin ako sa kaba at takot. Kung totoo nga ang aking nabasa, ay maaari ng aking ate Isabel ay isang aswang at hindi malabong pati ang kanyang asawa. Pero mariin akong umiling sa ideya na naiisip ko, sapagkat baka naman pamahiin lang ang nabasa ko at hindi ganoon katotoo ang artikulo. At may layunin lang na takutin ang mga mambabasa nito. Napatingin ako sa pagkain na hindi pa nagagalaw na nasa study table ng tinutuluyan kong kwarto. Hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa akin na kumuha ng kalamansi at hiniwa na rin ito sa kusina. Sa pagkakuha ay bumalik ako agad sa kwarto at inilak ito. Matapos noon ay pinatakan ko ang ulam na kaldereta. Agad namang nanlaki ang mata ko nang makitang nagbago ang karne at nagmukhang sariwa. O yung hindi luto pero nabubulok. Umaalingasaw rin ang kakaibang amoy noon, kung kaya't agad ko yung itinapon sa basurahan. Napaupo ako sa aking kama at medyo naguguluhan sa mga nangyayari. May parte sa akin na gusto ko nang bumalik kina Mama. Ngunit iniisip ko palang ang nakakatakot na sermon niya ay natatakot na rin ako. Alam ko rin naman na hindi maniniwala si Mama kapag sinabi ko ang hinala ko, sapagkat laki itong Maynila. Kinabukasan, nagising ako sa katok mula sa aking pintuan. Nakita ko si ate sa labas nito
at problemado. Tinanong ko pa ito kung bakit at kung umuwi na ba si kuya, pero umiling lang ito sa akin. At sinabing ihanda ko raw ang gamit ko sapagkat sa linggo ay uuwi kami kina mama at doon na muna tutuloy. Naguguluhan man ako pero tinanguan ko na lang ito. Kinain mo ba yung binigay kong pagkain kagabi? Tanong pa ni ate. Halos manlaki ang mata ko nang pumasok sa ala-ala ko ang aking nadiskubre kagabi. Umuo naman ako kaagad kay ate at sinabing masarap ang kaldereta na tinanguan lang nito. Labis pa noon ang pagdarasal ko na sana hindi makahalata si ate na nagsisinungaling lang ako. Natigil lang kami sa pag-uusap nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si kuya na medyo mababakasan mo ang mukha ng pagod. Dumiretso naman ito kaagad sa ikalawang palapag ng bahay nila na sinundan kaagad ni Ate Isabela. Pumasok naman ako sa kwarto at nakaramdam na rin ng gutom. Kung kaya kinuha ko ang aking pitaka at nagpa siyang bumili sa tindahan sa labas. Dumating ang araw ng linggo at nakapag-impake na ako ng bag. Sabi kasi ni ate ay iyong importante lang daw ang dadalihin ko. Maya-maya daw kami aalis pag pumasok na si kuya sa trabaho. Kaya naghihintay na lang ako sa katok ni ate. Habang tinitignan ko kung may nakaligtaan ba ako, ay nakarinig ako ng malakas na kalabog sa may sala. Lumapit ako sa may pinto at tinapat ko ang aking tenga rito at nakinig sa labas. Pinikit ko pa noon ang aking mata para magkaroon ng konsentrasyon sa pakikinig. Ano yung mga nakita ko? Aalis ka? Ano ba? Bitawan mo ako. At oo, aalis ako. Dahil hindi ko alam kung ligtas ba akong kasama ka. Lalo na sa nalaman ko. Hindi ka aalis. Halos hindi na nga ako kumakain rito para hindi kita mahawaan. Dahil ayoko na matulad ka sa akin. Pero ano? Dahil ba gusto ko na matulad sa akin ng kapatid mo? Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Ano ba? Dinig kong sagutan nila ate at ang asawa niya sa sala. Noong pakiramdam ko ay nagkakasakita na sila, ay agad akong dumayo sa pinto. Ibang-iba ito sa mga nauna nilang away na puro pagtatalo lang. Ngayon ay may kasama ng pisikalan at hindi ko na napigilan ang sarili ko na kinuha sa gamit ko ang baril na regalo sa akin ng aking ama. Iniwan ko lang ang box noon sa may kama at ikinasa ko na ito. Ang plano ko ay tatakutin ko lang si kuya para hindi na niya saktan ang Ate Isabel. Lumabas na ako kaagad ng kwarto at mula sa kusina ay nakita ko sila sa may sala na nagpapambuno. Nasa parte na sinasakal na ni kuya si ate at medyo nahihirapan na ang kapatid kong huminga at pilit na pumapalag. Agad akong sumigaw kung kaya't nabaling sa akin ang kanilang atensyon. Naibaba ni kuya si ate sa pagkakahawak at tatakbo sana si ate sa pwesto ko nang hablutin nito ang braso niya. Paul, tumakbo ka na bago pa mahuli ang lahat. Aswang ang kuya mo at naisip niyang hawaan ka pero hindi ako pumapayag. Kaya lahat ng gamit sa kusina na pwedeng maging dahilan ng pangahawa niya sa'yo bilang aswang ay tinanggal ko. Bumalik ka na kina mama. Delikado ka na dito. Ano ba? Nasasaktan ako. Mahabang pagbubulgar pa ni ate. Agad kong itinutok kay kuya ang baril pero ngumisi lang ito sa akin. Alam niya yata na tinatakot ko lang siya at wala akong planong saktan siya. Kapag pumayag kang maging kalahi ko, ay papakawalan ko na si ate mo. Ang sabi ba nito? Ngunit umiling-iling lang si ate rito. Bakas sa mukha nito na nasasaktan na siya. Nakikita ko rin na nasusugatan na si ate sa braso kung saan nakabaon na ang mahabang kuko ni kuya. Alam ko na mali pero sa mga oras na iyon ay natandaan ko ang sinabi sa akin noon ni Papa na gamitin lang ang baril kapag kinakailangan na talaga at may buhay na nanganganib. At sa tingin ko ay iyon na nga ang tamang oras
para gamitin iyon. Agad kong inasinta ang asawa ni Ate Isabel. Naghihintay ako ng oras na mabitawan niya ang ate ko. Hanggang may naisip akong ideya at ito ay ang linlangin siya. Binaba ko ang baril ko at sinabi ko rito na papayag na akong maging aswang basta pakawalan niya muna ang ate ko. Mas lalo itong ngumisi at itinulak si ate sa may sahig para mapahiga ito at dahan-dahang naglakad patungo sa akin. Hindi ko inaasahan na humawak si ate sa may binti nito at umiiyak na nagmamakaawa na huwag akong idamay at siya na lang ang hawaan. Marahas namang yumuko ito at tinanggal ang pagkakakapit ng kapatid ko sa paa niya. At saktong pag-ayos nito ng pagkakatayo ay hindi na ako nag-alinlangang muling inasinta ang bayaw ko habang wala sa akin ang kanyang atensyon. Pinaputok ko na ang baril na hawak ko. Ang tunog ng barila ay umalingaw-ngaw sa bahay. Ang ingay ay nanatili pa rin sa aking tenga. Kasabay ang pag-iyak ng ate ko ng "Hindi!" Agad na bumagsak ang katawan ni kuya sa sahig at niyakap ito ni ate. Bumalik na rin sa dati ang itsura ng kamay niya at nawala ang matutulis nitong kuko. Sinabi sa akin ni ate na hindi na ito humihinga. Lumapit ito sa akin at kinuha ang baril sa kamay ko. Pinunasan ito ng damit niya. Matapos nun ay sinabi sa akin na siya na ang aako ng aking nagawang pagkakamali dahil ipinagtanggol ko lamang siya sa asawa niya. Sinabi rin niya na hindi maniniwala ang pulisya pag sinabi namin na aswang si kuya dahil hindi naniniwala ang batas sa mga ganoong nilalang. Hindi nagtagal ay may dumating na ngang pulis dahil may ilang residente ang tumawag sa istasyon. Gawa ng narinig nilang tunog ng putok ng baril. Umiiyak na sumama si ate sa kanila. Kasama din ako para magbigay ng statement. Doon ay inamin ni ate na nabaril niya ang asawa niya dahil nasaktan siya nito at wala akong kinalaman sa nangyari. Dinala kami sa pulisya. Ikinulong kaagad si ate. Ako naman ay ipinaupo sa silya roon habang hinintay na dumating ang mga magulang namin. Labis ang pagkadismaya ng mga magulang ko sa nangyari, lalo na si Papa, dahil binahiran daw ni ate ang maganda niyang record sa serbisyo. Pero noong makauwi na kami sa bahay, ay ikinuwento ko sa kanila ang totoo, na ako talaga ang bumaril. Sinabi ni Mama na mas mabuti na iyong si ate ang umamin dahil sayang ang kinabukasan ko. Bata pa raw ako at marami pang mararating sa buhay. Si ate naman ay hindi namin pinabayaan. Madalas namin siyang dinadalaw sa kulungan at hindi naglaon ay napawalang sala ito at nakalaya. Dahil lumabas ang anggulo na self-defense ito, lalo at ilan sa mga kapitbahay ang nagbigay ng salaysay na makailang beses nilang nakita na sinasaktan si ate ng kanyang asawa kahit nasa labas sila ng bahay. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Lubos na gumagalang, Paul ng Calabarzon. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli. Wakas.